paalalahanin lang natin sa mga Muslim bro dyan doon na kapag Oo. pumasok kayo dito, wag alisin niyo yung parang gusto niyo kayo mangibabaw. Kasi nga kaya kayo binan dito, according kay Father Darwin, dahil sa ugali niyo na yan. Magtanong lang kayo. Then hintayin niyo kung kailan kami matapos magsagot kasi programa namin to. No, wag niyong magsasapawan tayo kasi ang may control dito dapat kami. Kami yung sumasagot. Wag niyo kaming limitahan kung kailan kami matatapos kasi sa totoo lang, ang pagsagot hindi yan makukuha sa mga katulad ninyo. Hindi namin kayang sagutin ng 5 segundo, 10 segundo kasi hindi nga kayo agad-agad nakakaunawa sa mga sagot namin. So, pag hindi namin sinabi na next question, wag makantay kayo. No, kasi ang mangyayari niyan, mababa na naman kayo diyan. Pasalamat nga kayo, pinapasok pa kayo ni Bro Jando. Ayun, basta ganito yan ha. Sa madaling straight to the point lang, punto por punto. Yung sagot mo kanina, para yun sa mga Kristiyanong nanonood ngayon. Kasi kahit na anong paliwanag ba doon, hindi yan maintindihan nung Islam. Hindi nila maintindihan niya kasi meron silang hindi nila wag na silang patanungin. Di bro, hindi ganyan bro. Hindi ganyan bro. Napakaganda ng kanyang pagtatanong. Bakit? Yung pagtatanong niya, nagbubunga ng sagot mo para maunawaan ng Kristiyano. Ayun. Kung ayaw niyang unawain yon dahil isa siyang Muslim, wala tayong magagawa doon. Kasi iba talaga view nila kahit anong gawin natin eh. Ngayon, yun ang mahirap. Sabi niya kung natatanong kung saan sinabi ni Moises sapagkat nababanggit doon ang pangalan ni Moises. So pag hindi nabasa doon, ibig sabihin kasi sinungalingan yun, dismiss. Ano ang gusto mo ran, bro? Anong gusto mong basahin namin na sinabi ni Moises? Ano yung word na gusto mong basahin namin na sinabi ni Moises? Sige, tanungin kita. Okay. Yung sinabi, babalikan natin yung sinabi kasi doon sa talatang 26 ng Gawa, babasahin ko sa iyo ng mainusay Ganito ang sinabi dito. Hindi si Lucas nagsabi nito si Apostol Pablo. Yung meron akong bro, saglit lang, huwag mo nang basahin yung ayon sa naunawaan mo sa talata, yung nasa naunawaan mo ano yung gusto mong ipabasa sa amin na sinabi ni Moises, ayon dun sa binasa mo, ano yung words na gusto mong basahin namin sa sinabi ni Moises? Okay. Sandali bro mga bro, ganito nakikita niyo po ba ako? Ito po, meron po akong Biblia, magandang balita Biblia. Ano po? Nakikita niyo po? Sagutin mo na yung sagot. Ano yung gusto mong basahin namin na sinabi ni Moises, ayon dun sa naunawaan mo sa binasa mo kaganinang talata, ano yung gusto mong ayun na nga bro. Okay. Bro John Ray, ang gusto niya na basahin mo, nagsulat si Moises na si Kristo kailangan Ganito bro, babasahin ko ulit bro para malinaw po Okay, malinaw po. Pakinggan niyo po pakinggan niyo pong maigi. Okay. Sa talatang 26 ng Gawa, dito po matatagpuan sa bersikulo 22 at 23. Sa 22, ganito po ang sinabi. Kailan may hindi ako pinabayaan ng Diyos, kaya't ngayon nakatayo ako rito at nagpapatotoo maging sa mga aba at sa mga dakila. Wala akong sinasabi kundi ang mga sinasabi ng mga propeta at ni Moises. Nasali doon. Ngayon, ano raw yung sinabi doon? Kasali doon si Moises? Okay, ganito ang sinabi sa 23. Okay. Na kailangang magbata ang Kristo at siya ang unang mabubuhay na muli upang magdulot ng kaligtasan sa mga Hudyo at sa mga Hintil. Ang tanong ko dito, saan mo mababasa sa Old Testament na mismo sinabi ni Moises, lumabas sa kanyang bibig o isinulat ni Moises na kailangang magbata ng Kristo upang magdulot ng kaligtasan sa sangkatawan? Yan po ang tanong. Saan po sinabi ni Moises? Okay. Yan ang point ko bro Jando. Ang gusto niya hanapin natin, basahin natin yung mismong sinabi na kinakailangan magbata ang Kristo. Wala yun, hindi yung sinabi ni Moises kasi wala pa ang Kristo sa panahon ni Moises. Kaya ginamitan kita ng exegetical explanation. Bro. Kasi sa Bible, sa Biblia, kung mag-study ka,
para hindi ka mawala, hindi ka malito, no? Sinabi ba talaga ni Moises yan? Hindi yan sinabi ni Moises. Pero ano ba ang point ni San Pablo dyan? Bro, John Ray, wait lang, wag kang sumakay sa ideya. May pinapasok siyang ideya, wag kang sumakay doon. Balikan ko ang talata ha, wag kang sumakay sa ideya. Sabi ganito, Sige. pero tinulungan ako ng Diyos. So si San Pablo, kanya pinapaliwanag na siya ay tinulungan ng Diyos hanggang sa araw na ito. Kaya narito ako ngayon para sabihin sa lahat, sa mga kilalang tao o hindi, ang sinabi noon ng mga propeta at ni Moises na mangyayari. So, yung pinapangaral niya, ibig niya sabihin doon is aprobado yon ng mga propeta at ni Moises. Ginamit niya yung pangalang Moises kasi yung mga Israelita kasi is fanatic kay Moises. Hindi yan. Ayun. Ang point na Brujando. Ang Yun na? point na Brujando, binasa niya. Yun na nga. So, Yung binasa niya kasi, ang gusto niyang ipalitaw, nakuha ko yung point niya eh. Madali lang naman huliin eh. Gusto niya, hanapin natin doon sa Old Testament na sinabi ni Moises, yung Kristo, yung word na Kristo mismo, yan ang point niya. hindi bro. Hindi yan ang Sige, tanungin natin siya. Hindi yan ang point gusto ko siya niya. sumagot eh. Makinig ka muna, Brujando. Tayong dalawang nag-ano siya yung inaano natin dito eh. Ano ba talaga ang gusto mong ipahanap sa amin? Sige nga, ikaw ang magsabi. Ano yung pinaka-point na gusto mong hanapin namin sa Old Testament? Ikaw ang magsabi. Okay. Ang point ko dito, Ito, makinig ka. kasi nga po, Bro, makinig ka muna sa tanong. Okay, ang point ko dito, okay. Makinig ka muna ba para makuha mo yung tanong. Ano yung Okay. gusto mong ipahanap sa amin sa Old Testament na sinabi ni Moises? Ano yung word na yon? Okay. Ganito po ang word na nais kong maano, no? Ganito po Sabi kasi dito, ayon kay Pablo, sabi niya, siya daw ay nakatayo upang magpapatotoo. So, ibig sabihin, totoo raw yun, na maging sa mga aba. Ibig sabihin, maging sa mga pantas. Okay? Maging sa mga pantas at sa mga dakila at sa mga kataas-taasan. Ano po? Wala akong sinasabi, ika niya, kundi ang mga sinasabi ng mga propeta at ni Moises. Okay, naintindihan po. At ni Moises. Ano nga po yung sinabi ni Moises? Na kailangang magbata ang Kristo at siya ang unang mabubuhay na muli upang magdulot ng kaligtasan sa mga Hudyo at sa mga Hintil. Ngayon, ang tanong ko dito, kasi nga sinabi nga dito ni Paul at ni Moises, ibig sabihin si Moises raw nagsabi na kailangang magbata ni Kristo upang magdulot ng kaligtasan. Ang tanong ko dito, saan po ba ninyo mababasa sa talata ng Old Testament na sinabi nga ni Moises, sinabi ni Moises na kailangang magbata ni Kristo? Kasi nga, ang sabi ni Paul, siya raw ay nagpapatotoo lamang. Okay. So, i-clarify lang namin, ang gusto mong mabasa, para parehas kami ng unawa, kasi magkaiba kasi ang unawa namin ni Brujando sa tanong mo. So para maklaro lang namin, gusto mong makita sa Old Testament na sinabi ni Moises na ang Kristo magbata. Yes. Yan ang point ko. Okay. Hindi mo ngayon makikita sa Old Testament. Yan ang point ko. Hindi yan kasi hindi pa pinakilala ang Kristo sa Old Testament. Pero bakit sinabi ni San Pablo yan? Dahil determina nila ay yung sinabi ng mga propeta at ni Moises, yun ang Kristo. Yan ang exegetical explanation dyan. Hindi mo talaga mahanap sa Old Testament na sinabi ni Moises, ang Kristo magbata. Walang ganon kasi hindi pa napakilala ang Kristo sa Old Testament. Pero mayroon na silang pahiwatig na yung anak ng Diyos na ang Misaya, magbabata yan. Papatayin yan para sa kaligtasan. Sino yun? O kaya sa pahayag ni San Pablo na sinulat ni Lucas, dinetermina nila na yun pala ang Kristo. Kaya sinabi dyan, sinabi ng mga propeta at ni Moises na ang Kristo, kasi yung Kristo yun, hindi man yung binanggit ni Moises at mga propeta sa Old Testament, pero yun ang katuparan.
Yes. Ganyan na pagbawasan ng Bible. Brother John Ray. Agree. Bro. Brother John Ray. Tiningnan ko Oo. yung cross-reference nung Gawa 26:23. Tiningnan ko yung cross-reference at ang lumabas dito, Isaiah 49:6. Basahin natin ha. Para patunayan na mali yung unawa niya kasi idinidiin niya na kailangan banggitin din ni Moises. Ito 49:6 ng Isaiah. Ito yung cross reference niya eh. Sabi ganito. Sinabi sa akin ni Yahweh, yan, Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipapagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi, gagawin din kitang liwanag sa mga bansa upang ang buong daigdig ay maligtas. So ito pala, itong tinutukoy ito na Gawa 26:23 ay cross-reference sa Isaiah 49:6. Yan nga sinabi kanina. Kasi yung pagsabi niya na at ni Moises, yun ay isang parang ginagawa niyang Objection muna bro. Okay, Anong objection objection? muna bro. Yung sa Isaias ba, si Moises nga nagsabi. Ang tanong ko kasi, si Moises, hindi si Isaias. yun na nga. Anong ba naman? Yun na nga bro. Sinabi ko na nga kanina eh. Na, meron kang ideyang ipinapapasok sa amin na gusto mong kagatin namin para maging masira yung unawa sa sa talata. Yung sinabi doon ni San Pablo, yun ay tumutukoy na yung kanyang sinasabi ay hindi niya sariling gawa, kundi patunay rin yun ni na Moises at ng mga propeta. Kaso nga lang, yung tanong mo, itinatabi mo yung mga propeta eh. Ang gusto mo lang, yung sinabi ni Moises, na kailangan sinabi rin niya ang sinabi ng mga propeta. Hindi ganun ang paggamit ng Biblia. Kanina ka pa Yan ang gusto kong ipaliwanag mo dyan doon. Huwag niya tayong turuan kasi sinabi niya kaganina, dapat ibigay niyo sa akin yung talata mismo. Hindi, ganun wag mo kaming turuan kung paano sagutin. Kasi ang Bible hindi yan sinulat na mayroon agad sagot. Ngayon, tingnan natin yung Isaiah 49:6 at tingnan ko yung Isaiah 49:6 ito sa meron din siyang cross-reference eh. Para maano natin na hindi ganyan ang paggamit ng Biblia. 49:6 meron din siyang cross-reference. Ang cross-reference niya, Isaiah 42:6 at Gawa 26:23. Yun. So, maliwanag talaga na ang tinutukoy sa Gawa 26:23 yung sinasabi sa Isaiah 49:6. No, so yung kanyang nilalagay na kailangan sinabi rin ni Moises, hindi yon katunayan. Ito bilang patunay, walang Bible scholar, wala talagang Bible scholar na susuporta sa gusto niyang gusto niyang mindset doon na kailangan kung anong sinabi ng ibang propeta, kailangan sinabi rin ni Moises. Yung pagbanggit niya ng pangalang Moises, ibig sabihin nun, hindi siya nagsasabi ng kanyang sariling imbento, kundi yung mga pinapangaral niya, all over na yon, Brother John Real, all over na yon ay pinapatunayan ng mga propeta at ni Moises. All over na yon, hindi lang doon lang. Ang gusto niya kasi mag-focus lang tayo doon lang. In which hindi pwede mangyari yung ganun. Okay na ba yon? 10:00 na eh. Okay, pwede ba ako magtanong ng last question lang bro at ako ay lalabas na po? 10:22 na bro, hanggang 10:00 lang. Okay. Oh. Okay, pwede po ba? Pwede kayo balik bukas kasi ng nga gabi. Kasi nga po, hindi niyo po ako sinasagot ng maayos. Ay bro, sinasagot ka ng maayos. Huwag mong sabihin hindi ka sinasagot ng maayos. Sinasagot ka ng maayos, kaso nga lang dadali mo kami sa sariling opinyon. Hindi kami sasakay doon sa sariling opinyon. Yung nga, kaya kong pinakita rito na ang cross-reference ng Gawa 26:23 ay nasa Isaiah 49:6. At yung Isaiah, hindi yun aklat ni Moises. Kaya kung... Ang problema nila mo dyan sila ang nag-i-interpret sa Bible. O yun, nag-i-interpret siya. Na gusto niya, sumakay tayo sa interpretation niya. Hindi pwedeng mangyari yun, bro. Bro Sendo? Oh. Okay. Ito, bakit sasakyan kita doon sa sinabi mo na cross niya,
doon po sa Isaias 9:6. Ano po pala sinabi sa 9:6? Pakibasa po. 49:6. Ito sinabi sa akin ni Yahweh, Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipapagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi, gagawin din kitang liwanag sa mga bansa upang ang buong daigdig ay maligtas. Yun. Okay, kung ginawa nga niyang liwanag si Moises, Hindi si Moises. so saan mo nga, okay. Hindi si Moises ang ginawang Okay. liwanag dito. Paano ka napunta kay Isaias? Gayong si Moises lang naman ang tinatanong ko. Ayun nga ito na nga sinasabi ko eh. Meron kang sariling ideya mo na hindi naman ganun ang dapat na interpretation sa naturang talata. Hindi kami sasakay sa sarili mong ideya, sa preconceived idea mo. Bakit? Ang cross-reference ng Gawa 26:23 ay ang Isaias 49:6. Natural, kaya binasa ko. Ando naman yung terminong liwanag at maligtas, in which yun talaga tinutukoy sa Gawa 26. Kaso nga lang, dadalhin mo ako doon sa preconceived idea mo. Iyon ay isang paraan ng pagliligaw, bro, whether you like it or not. So hindi pala hinulaan doon ni Isaias na kailangang magbata. Sinakya na kita sa Isaias eh. Ay, anong hindi sinabi ni Isaias? Isaias 53 nga kanina. Balikan ko ha. Isaias 53. Sabi ni, di niya sinabi daw. 53:7. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo. Kahit isang salita. Tulad ay tupang nakatakdang patayin, parang korderong hindi tumututol kahit nagupitan, at hindi umiimik kahit kaunti. Sa 6, tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. Tayo ang dapat tumanggap. Yan ang propesiya ng propeta na ginawa ni Kristo. Siya ay naparito para gawin yan. Hebreo 10:5. Sabi ni Kristo, ganito. Yan, dahil dyan, nang si Kristo ay naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, ang mga pangalay, pati mga handog at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na sinusunog at ang mga handog upang pawiin ang kasalanan. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging handog. 7. Kaya't sinabi ko, ako'y narito, Diyos, upang sundin ang iyong kalooban ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin. Yung pagkamatay niya, yon ay kanyang tinupad na galing sa kasulatan 10:18 ng Juan. Sabi niya, walang makakakuha ng aking buhay. Kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at mayroon akong kapangyarihan kunin itong muli. Ang utos na ito'y tinanggap ko mula sa aking Ama. Kaya siya naparito sa lupa para gawin ng mga propesiya ng mga propeta patungkol sa Kanya. At yung Deuteronomy 24:16, hindi yun patungkol sa Kanya. Hindi mo siya pwedeng ibangga doon. Brother, 10:27 na, hanggang 10:00 lang sana kami. Pero nung magpasa tayo, dahil sa pwede ka bumalik bukas ng gabi, bro? Gusto mo ba ako mag-cross sa iyo ng mga talata, bro? Ano po? Ako ang mag-cross sa iyo. Okay. Pakinggan niyo ha. Mag-cross ng talata? Kung bakit kaming mga Islam religion na hindi kami naniniwala na si Jesus Christ ay namatay at naipako sa cross. Sige. Okay. Pakinggan niyo ha. Okay, pakinggan niyo. Okay, ako ang mag-ano sa inyo. Kasi nga sabi niyo wala akong alam sa Biblia eh.
Sinabi dito sa Hebreo 5:7, noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya ay dumalangin at lumuluhang sumasamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. Ayan. At dininig siya dahil sa lubusan niyang pakumbaba. Okay, ngayon, saan ba ang cross na talata na yan, bro? Ay, mali bro. Ikaw ang gumamit niyan, ako ang kailangan magtanong. Dahil ikaw ang gumamit niyan eh. Tatanong. Ako ang kailangan magtanong dahil ikaw ang gumamit niyan. Eto ang tanong ko, sino namang Bible scholar ang nagsabi na ang konteksto niyan ay tumutukoy na si Kristo ay hindi namatay? Wala ma? Hindi bro, wag kang sumapo bro. Ay, nako, bro. Ikaw ang gumamit ng Hebreo 5:7. Kung tutuusin, ako ang dapat magtanong. At dahil ikaw ang gumamit, tatanungin kita ngayon. Sinong Bible scholar ang nagsabi na ang meaning ng talatang yan, hindi namatay si Kristo? Ano mga ganyan? Okay. Tandaan mo Hindi, sagutin mo bro. Ano tayo kasi ginamit mo yan eh. Tapos binigyan mo ng kahulugan. Dahil tininigan kanyang dasal, hindi siya namatay. Hindi ba? Hindi naman sinabi Burjando na hindi namatay ang Kristo. Wala naman akong narinig. Sabi nga ni Kristo Panginoon, alisin mo sa akin ang pagdurusang ito, pero ang kalooban mo ang kailangang matupad. At saka Burjando, nalinawan na niya kaganina. Tinanong na natin siya kaganina kung alam ba niya na si San Pablo ang sumulat niyan. Hindi niya masagot. Sabi ko, San Pablo, alam din ba niya na sumulat sa unang Korinto, sa Korinto ay si San Pablo, hindi rin niya alam. Si San Pablo parehas ang sumulat niyan. Ano sinabi ni San Pablo sa unang Korinto 15:14? Basahin mo ulit Burjando, yung sa Biblia version. Unang Korinto 15:14. 15:14. Sige, timbalikan yung yung unang Korinto 15:14. Ang sabi ni Apostol Pablo ay ganito. Ay, teka. Hindi ko na na-ready yung ito pala. Ba yun? Sabi ganito, at kung si Kristo'y hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan ng aming pangangaral. Wala rin namang kabuluhan ng iyong pananampalataya. So yung writer. Ikaw na lang tanungin ko kasi kung siyang tatanungin ko, hindi naman siya sasagot. Yes. Nung sinabi Burjando ni San Pablo na kung si Kristo ay hindi muling binuhay, sinabi ba niya yun dahil hindi siya namatay o dahil namatay siya? Dahil namatay siya. Ayun ang sagot dyan. At saka yung writer ng Hebreo, si Apostol Pablo din yun, hindi ba? Si Pablo din. Hindi kinukuha ni Pablo kanya sinasabi doon. Correct. Yung gusto niyang ipagpalagay doon, na dahil dininigang kanya panalangin, hindi siya namatay. Kung hindi siya namatay, mawawalang bisa yung propesiya na kailangan talagang mamatay. Mapapawalang bisa yon. At lilitaw na si Kristo ay naparito, hindi para sundin yung sinasabi ni Propeta Isaias. Hindi ba, Brother John Ray? Kaya nga ngayon, nagbigay siya ng idea doon sa Hebreo 5:7 na dahil dininig, ang kanyang unawa ng ipinapasok doon is dahil dininig, hindi siya namatay. At dahil ikaw ang gumamit niyan at meron kang ideyang inilalagay dyan, ako ngayon ang may karapatang magtanong sa talatang yan. Sinong Bible scholar ang nagsasabi na yung talatang yan ay isang ebidensya na si Kristo ay hindi namatay? Dinidinig ng Diyos. Opo, nasa Juan 11. Teka bro, hindi mo na... Ano ba naman ito kausap natin? Bro, nagtatanong pa ako bro Tatanong pa ako Isang tanong ko pa lang, nahihirapan ka na. Nagtatanong pa lang ako. Ulitin ko tanong ko Bro, alas 10:32 na pinalagpas natin ito. Sayang naman na ayaw mo tumanggap ng tanong. Hindi ba? Pinalagpas ko yung oras para makapagpalabas ka ng mo. Ngayon ako naman ang pagbigyan mo ngayon. Sino naman ang Bible scholar? Bible scholar na nagsabi na ang Hebreo 5:7 ay nangangahulugan na hindi napatay si Kristo. Tuturuan ko kayong dalawa. Huwag mo kaming turuan dahil wala ka. Hindi mo. Kaya ka nga nag-Muslim, hindi ba? Dahil hindi ka naniniwala sa Bible. Sabi nga sa kasabihan, hindi ba? Nemo that could non have it, you cannot give if you do not have. Sino ka para turuan kami dito? Tama. Yung paliwanag mo, hindi suportado ng Bible scholar. Bible scholar ka ba para paniwalaan namin? Siyempre, trabaho nyo
na kami ay mawalan kami ng pananampalataya sa Biblia. Kaya nyo ginagawa yan. Alam ko naman yung style ninyo eh. Yan ang ginagawa ninyo na kailangan nyong gawin yan para ang mga Kristiyano ma-discourage sa Bible, iwan ng Bible. Yun talagang ano ninyo. Ngayon, kaya kita hinahanapan ng Bible scholar para mapatunayan kung yung paliwanag mo na yan ba talaga ay tama o gawa-gawa mo lang. Yung hinahanapan kita ngayon. Sige bro, maglabas ka. Sinong Bible scholar ang nagsabi na ang Hebreo 5:7 ay isang patunay na hindi siya namatay? Kanina pa kayo, minamaliit niyo ako eh. Ngayon, Hindi bro, ayaw hindi naman ka niyo. namin minamaliit bro. Hindi ka namin minamaliit. Kakasahan mo ako sa isang formal debate. Napatutunayan mo na. Patunayan mo na Ito ang challenge ko sa'yo, ha? Teka. Bible sources, only Bible sources lang tayo. Ay, hindi ako kami gagamit ng ganyan, bro. Bible to Bible. Ay, hindi kami ganyan, bro. Ang punto por punto ay hindi limitado. Yan, ha? Kanina pa yan sa Bujando, nililimitahan tayo. Nililimitahan tayo, eh. Ang punto por punto, bro, is based on reality. Pag sinabing based on reality, hindi lang Bible. Dahil hindi kami Bible alone. Ang Catholic ay hindi Bible alone. Ang Catholic is based on reality. Turo sa Bible, turo sa history, turo sa encyclopedia, turo sa dictionary, turo sa ano pang ibang libro na pwede pagkuhanan ng source of knowledge. Doon kami. Wag lang Quran kasi wala. Kasi iba talaga ang turo sa Quran, bro, kasi yung Quran is based yun sa kanilang katuruan sa Islam. Talagang hindi tayo pwede mag-ano doon kasi sa kanila yon ating Biblia. So ang ating batayan dito, Biblia, reference, history, dictionary, encyclopedia, at kung ano pang pwede pagkuhanan ng source of knowledge. Ngayon, kung gusto mong makipagdebate patungkol sa bagay na yan, kung siya ba'y namatay o hindi, sige, papatunay kami based on reality. Pag sinabi reality, Biblia, dictionary, encyclopedia, history. Yan. Ano, kakasa ka? Salungat bro, bakit salungat? Salungat. Ano? Salungat yun. Bakit salungat? Ito nga. Okay. Sabi mo, ang pinagbabatayan ninyo, mga dictionary, encyclopedia. Tandaan ninyo, sinabi Bro, nung nag-aaral ka, Sa gumamit ba kayo ng dictionary? Kasi sinabi doon, pagka kami lang kautusan, hindi sinabi dictionary, encyclopedia nyo. Tingnan niyo itong encyclopedia ninyo. Ayun, bro, sabi niya, bro, kautusan. Hindi kailangan encyclopedia, hindi kailangan dictionary. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit siya ganyan. Naintindihan ko na. Mag-stay ka na lang, mahilig ka pala sa kautusan eh. Kasi nililimitahan niya eh. Nililimitahan niya yung sarili niya. Gusto niya ito lang. Bro, wag ganyan. Pag gusto mo ito lang, para mong kinukulong ang sarili mo sa isang box. Wag ganun. Malawak ang kailangan natin pag-aralan. Pwede ba't kailangan ikulong ang sarili sa loob ng box? Pwede namang lumabas. Yun. Pwede ka lumabas. Lawakan ng pag-unawa mo. Huwag kayong magkulong sa isang box. Correct. Kaso lang ganito ang sinisingil ko sa inyo, yung sinasabi ninyo na wala akong karapatan sa Biblia sapagkat ako ay hindi nakakaunawa at walang alam. Ngayon, patutunayan ko nga sa inyo, kayong dalawa kayo mismo, tuturuan ko kayo kung paano mag... Bro, anong religion ka dati, bro? Tanong ko. Ano daw? Kasi Tuturuan niya tayo daw, Brother John Ray. Kayo dapat... Brother John Ray, tuturuan niya daw tayo. Tanungin natin muna. Wala pong kakwenta-kwenta pa ng room nyo dito eh. Sige, anong religion ka dati, bro? tuturuan daw niya tayo. Umalis na siya, bro. Sabi niya, tuturuan niya tayo. Kaso nga lang, ginaya ko kita, diba kinanong ko siya kanina, dahil tuturuan niya tayo, sinong Bible scholar ang nagsabi ng Hebreo 5:7 nangangahulugan na hindi napatay si Kristo? Ayun. Kaya ko siya tinatanong gano'n kasi tuturuan niya raw tayo. Ngayon, ayaw niya sumagot. Ba't ko sinabi yon? Dahil alam ko naman talaga na hindi yun ang sinasabi ng Bible scholar. Yun ang kanilang unawa sa naturang talata. Na dahil siya dininig, ibig sabihin hindi siya hinayaang mamatay.
Anong talata nga yung Brother Junri? Sinabi niya na na alisin mo sa akin itong kopa, ngunit ang Mateo 26:39. Mateo 26:39. Oo. O, tingnan natin ha, tingnan niyo ha. Para mapatunayan ko na yung kanyang idea ay hindi yun ang ating hindi yung ganun. Ito. Sabi ganito, at lumakad siya sa dako paroon at siya'y nagpatira pa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung baga, maaari ay lumampas sa akin ang sarong ito. Maganda, ito yung basahin to sa mas madaling nauunawaan na bersyon. Okay. Ang sabi sa sa 39 ganito. Lumayo siya ng kaunti, lumuhod at danalangin. Ama ko, kung maaari po ay ilayo nyo sana sa akin ang mga paghihirap na darating. Ngunit, ayun ang karugtong kung maaari po ay ilayo nyo sana sa akin ang mga paghihirap na darating. Ngunit hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban ninyo. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Kaya siya pinadala sa lupa para iligtas tayo. Tapos susuwayin niya dahil lang dyan. Hindi gagawin ng Panginoong Jesucristo yan. Pero yun ang kanilang paniniwala dyan. Na dahil dininig siya, kaso kalooban ba ng Panginoon kaya siya pinadala huwag gawin ng propesiya? Hindi. Kaya nga, tuturuan niya daw tayong dalawa, Brother Junri. Hindi pwede mangyari yun na kami tuturuan mo. Tapos pag tinanapit na ng Bible scholar, wala kang may pakita. Saka na ako maniniwala sa kanilang interpretation. Tuturuan mo, Yes. Pwede ba yung tuturuan? Nung tinanong ko siya kaganina, alam mo ba na San Pablo ang sumulat ng Hebro? Hindi alam. Tsaka, may magtuturo bang walang alam? Tsaka, hindi niya alam na ang sumulat ng gawa si Lucas. Tapos tuturuan tayo. Hindi pwede yung ganun. Hindi pwede yung ganun na at saka sabi niya, magdebate tayo, Bible and Quran alone lang. Ay, hindi kami ganyan dito. Quran? Ba't naman Quran? Hindi kami ganyan dito. Hindi kami ganyan dito. Sa amin dito is para maging malawak ang kaalaman ng mga naman. Ito ay hindi in between sa atin at saka sa ating kausap, kundi sa atin, sa ating kausap at sa lahat ng mga nanonood ng programang ito. Ang Saka Brojendo, yes. Wag niyang dalhin ang Quran sa Kristyanismo. Yes. No? Pumasok siya dito, obligado siya na limitahan ang sarili niya sa Biblia lang. Huwag niyang isali yung Quran kasi wala tayong pakialam sa Quran. At saka, ano mang sinasabi ng Quran nila, wala tayong pakialam dyan. Hindi naman tayo under ng ng kanilang Quran. Kung ano yung kanilang maniniwala sa Quran, sa kanila na lang 'yon. Sa kanila lang 'yun, wala tayong pakialam doon. Kung ano yung kanilang understanding doon, sa kanila na lang 'yon. Bakit? Talaga sa kanila yung Quran Hindi naman atin 'yon. Kung ano yung kanilang unawa doon, labas na tayo ron. Bakit? Meron silang sariling view. Kaya nga may silang Quran Pero yung Biblia, sino ngayon narinig ko na naringgan kung Muslim na nagsabi na wala daw karapatan ng Kristiyano magpaliwanag ng Quran dahil hindi naman tayo nakakaunawa ng Quran. Tama naman ako doon, no? Ako na may sumasang-ayon doon. Wala kaming karapatan na magturo about Quran kasi wala kaming alam sa Quran. Kaya nga nung si Bashir ba yun? Na naghamon dito, ipinasa natin kay Christian Prince. Bakit? Si Christian Prince, na mother tongue niya Arabic, at based sa ating mga observations, pag sila nakipagtalakayan, nag-Arabic sila, at hindi natin pwedeng kontrahin ang kanilang pag-Arabic, hindi naman natin yan pinag-aralan. So, tayo itulala lamang pag sila ay nag-Arabic na. Kaya ang ginawa namin, pinasa namin kay Christian Prince kasi nakakaunawa ng Arabic. Kung sakali mag-Arabic sila, nandyan na kay Christian Prince kung sasabihin niyang mali ang pronunciation mo, mali ang unawa mo, etong sinasabi sa Arabic, yun ang nangyaring ganun. Yeah, hindi nga kami tumatanggap Then nangyari na yung nangyari dati na hindi naman maganda ang naging resulta. Ang nangyari lang is sinisigawan nila si CP na show me your face. Walang talakayang nangyari, lagi lang show me your face. Kaya binan sa punto por punto yung kanilang pakikipagtalakayan.
Oh, dahil doon sa nangyari sa pagitan ni Ali Javier Bashir at saka ni CP na hindi nagmukhang religious ang programa. So nyo maalala yon, yung nangyari yun, i-search nyo yun. Hindi naging religious ang programa na yon nung gabing yun dahil pataasan sila ng pride. Both Ali Bashir at saka si CP. At kami naman namamagitan, kami nung lumilitaw doon na namamagitan, pero napagalitan pa ako ni CP, ba't ko raw binuking na siya yung haharap. Yun. So, ito yung doon, kaya sila nag-Muslim, iniwan nila ang Christianity kasi hindi na-discourage sila sa Biblia. Kasi yung nagturo sa kanila, gamit ang Biblia, iniiba ang kahulugan. Gaya nun, Hebreo 5:7, iniiba ang kahulugan, na-discourage sila, umalis. Kaya ngayon, sila nandoon, tayo naman tuturuan, kaya ngayon umalis kasi hindi nyo naintindihan Tapos name mo that code no nabit. You cannot give if you do not have. How can you teach us if ikaw mismo hindi nakakaunawa? Pero John Ray, alas 11 na malapit sa iyo, alas 12 na malapit. Mag-parting statement lang ako bro, medyo kasi kagaya na bro Jando, yung parang nagkagulo kanina, so pasensya sa mga nakikinig kasi nakita ko kasi yung bang maliban sa sumasapaw siya, yung kinokontrol. Ayaw ko kasi yung kinokontrol ako at na minsan si Bro Jando din na nag-i-interrupt sa amin kaya medyo nagkakagulo. So medyo pasensya mga kapatid, mga kapuntos, basta pag Muslim talaga Bro Jando, medyo magulo Bro Jando. Talagang hindi magkakasundo talaga bro. Iba unawa nila mas maganda ang mga ibang Kristiyano kasi kita paano, nagkakaunawaan tayo kasi Biblia lang. Pero pag Muslim talaga, medyo iba talaga ang dating, medyo may something bro dyan doon na parang hindi maganda yung dating. Kasi minsan, sumasagot ako, tas sumasapaw siya, tas sumasapaw ka rin. Yun. Tataas ko boses ko sobrang gulo. Yun ang nangyari kanina kasi ako gusto kong maging kaso nga lang nagtataasan na kayong dalawa doon. Ako yung equalizer sa gitna. Gusto niya kasi sapawan, gusto niyang mga babaw ba? Ayaw ko ng ganun Tayo ang may programa, ako ang sumasagot tapos siyang gusto niya siyang mangibabaw. Ayaw, hindi pwede yung gano'n. Hindi pwede yun na siyang pwede mangibabaw dito dahil ang gagawin niya, tatanong lang siya, kung sasagot tayo, tanggapin man niya o hindi, tanggapin niya, well and good. Kung hindi, sasalungatin niya, siya ang obliged magbigay ng paliwanag doon. Kaso ayaw niya patanong. Kaya unang ko sa kanya, tinanong ko kung alam ba niya, sabi niya, wag daw siyang tanungin di dapat tumahimik na lang siya sa mga sagot natin para walang ganun, para walang, katulad ba niya, Ariel Amores, gusto ko si Ariel Amores kasi, nung nagtanong siya dito, nagtanong lang talaga siya, tapos hiningi niya yung mga reference, tapos pagkatapos siya, nagpasalamat pa. Yun ang tama doon. Alam natin si Ariel Amores ay hindi sang-ayon sa atin, pero dahil siya ay nagtatanong, tanong lang siya, sagot lang tayo. Yun, di ba? Pag kumontra, okay naman yung kumontra. Basta, mabibigay ng liwanag pag tinatanong for clarification. At okay lang naman kumontra siya, Bro Jando. Wag lang siyang sumapaw na parang, kanina kasi, parang ayaw na niya tayo pa sa pagpasalitain. At siya na yung gusto mangibabaw. Yun ang pinakaayaw ko Yun na nga. Yun ang kanyang siguro, nakasanayan siguro, kaya ganon. Pero hindi pwede yung mangyari yung ganon paalala ko lang kaya namin binan yung Muslim sa aming programa kasi iba talaga ang aura kapag sila yung nagtatanong. Yan nakalagay doon sa screen ko, Protestante. Protestante yun nakalagay sa screen ko. Pakita ko sa inyo ayan tingnan nyo ang screen ko, ayan. Mga Protestante dyan na mga nasa comment section. Ba't ko talaga nilagay na Protestante?
para may specific talaga na Christian ang magtatanong. Mga protestante dyan na mga nasa comment section, pwede kayong pumasok sa punto por punto during live program para magtanong o makipagsubukan. Nasa description lang ang mga link na maaari ninyong gamitin para makapasok. So, protestante lang talaga ang ating iniimbitahan. Yung Muslim, hindi pwede mangyari yun kasi kahit na anong gawin natin, talagang hindi magkakasalubong ang ating mga ideya dahil iba ang view nila, iba ang view natin. Kaya talagang magulo talaga ang aura. No? Talagang magulo ang aura. At yung magagawa doon. Kaya, total, mahilig naman talaga yung yung Muslim na share of ideas. Ang gusto ko na lang, no, kung gusto nyo ng talakayan, ang hamunin nyo na lang yung si Christian Prince. Siya na lang hamunin ninyo. Total, pag kayo nag-Arabic, naunawaan niya. Nagsasalita pa lang kayo, mayroon na siya nakahanda na mga talata ng Quran at saka ng hadith. Meron na siyang mga talatang naka-ready. At kung mag-Arabic man sakali kayo, masasabi naman niya kung tama ba ang pronunciation niyo o hindi. Kung nagme-memorize lang ba kayo, talagang alam niyo yung sinasabi ninyo, siya na lang. At huwag niyo nang ipilit na ilabas yung mukha niya dahil based sa observation ko sa kanya, talagang ayaw niya maglabas ng mukha. Ang sabi nga niya just bring me your knowledge. Sa ko yung mayroon kayong alam, ilabas niyo lang yung kay CP. Huwag lang sa amin kasi hindi tayo magkakaunawaan talaga. Iba ang unawa niya, iba ang unawa namin. Wala kaming alam sa Arabic. Diretsahan, wala kaming alam sa Arabic. Yung Quran niyo, Arabic yan. Hindi namin pwede kontrahin yung yung inyong paliwanag sa mga talata niyo sa Quran kasi hindi kami nakakaintindi ng Arabic. Kung anong paliwanag niyo sa talata ng Quran, wala kami magagawa doon dahil yun ang unawa ninyo, aral niyo yun. Yeah, eto na lang diretsahan. Sa totoo lang, hindi talaga welcome sa programa natin yung Muslim din na nangyari doon kay Bashir, kay Ali, tsaka kay CP. Dahil doon hindi na kami tumatanggap ng magigipag-debating Muslim. Ayun, sana maunawaan niyo yan ha. Hindi dahil sa kami natatakot o kundi dahil talagang magulo talaga pakinggan sa live kahit na anong gawin natin, kahit na anong husay o pakiusap ang gawin namin, talagang hindi maganda ang dating. Hindi talaga maganda ang dating dahil si Ali Javier, ilang beses sinabi, Brother Ali, may mga batang nanunood, please, the words, pero si Ali, parang labas kabilang tenga yung ating mga pakiusap na halos manikluhod tayo sa pagkikipag-usap sa kanya na bro, please lang, may mga bata nanonood, yung words mo, please, pero ayaw pa rin Kaya dahil doon, napodesisyonan ng punto por punto na iban ang Muslim sa ating programa. Pero kayong kanina, ang pangalan kasi hindi Muslim nakalagay kaya akala ko Kristiyano. Kaso nga lang, ibang naging takbo. Kaya yun, pinatulan ni Brother Junre, nagkahabaan na tayo. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung ipabarog, nganong nahimong tinuod ang simbahang Katoliko, way laing rason, tinukod sa atong Ginoong Hesus Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara, katotohanan lang walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway, puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hype o display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit.
Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang beat na smooth ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagrarime para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the Kami ang truth bida, is the yo! church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.